And then, nagkaroon akong dream. Habang nag-contemplate ako, nagkaroon ako ng dream na naglalakad daw ako, tapos sa paligid ko maraming bata. And then, sa dulo, Siya yung bata? ha? Siya yung bata? Hindi. Buti na lang. Ito Okay. mga batang to, parang nagkatrabaho sila, parang Ah. ganon. Tapos sa dulo nung place, merong matandang lalaki na white yung hair niya, tapos white yung balbas niya. Meron siyang painting na sobrang laki ng batang para siyang nagsuswimming sa water. So, kinuha niya yung painting, tapos binaba niya sa table. Sabi, tulungan mo ako mag-paint. Tapos, nagtitinda kami, sabi niya. Ano sa tingin mo tong painting? Anong masasabi mo? Sabi ko, yung proportions po parang hindi maganda, tapos yung kulay hindi ayos. Parang pinulaan ko yung painting, yung technical part. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, kung magsisimula ka ulit, di mo naman kailangan ng maraming tao. Gumanon siya sa akin. End of my dream. Tapos nag-decide ako, uwi na ako ng Philippines. Parang siguro na-expose na ako sa art scene. Doon ko na nakita na, ganun pala yung treatment nila sa watercolor versus other medium. Pero kasi pag mahal mo, tatanggapin mo lang siya. Ganun ba? Mahal ko to eh. Mahal ko to eh. Gusto ko siya eh. So, like, minsan, I don't really care kasi gusto ko talaga siyang, yung parang sinasabi nila, hardest medium daw. Kasi I think yung term naman hardest medium, it depends on the artist. Kasi kung hindi mo naman gusto yung medium, hard talaga siya, di ba? Pero kung gusto mo siya, mahal mo siya, madali lang siya, di ba? So para sa akin, yung watercolor, madali lang siya kasi mahal ko siya eh, gano'n. Like, yung process niya, very free-flowing for me, gano'n. Para akong nanonood ng animation, ng movie habang ginagawa ko siya, gano'n. Okay, Lynn. Hi, Hello. Thank you for coming here. First time natin nagkita, sumasabog yung taal. Hindi ko alam kung naalala mo yun. Pero, Is that sa exhibit sa Tagaytay? yes. Oo. Yung art spot? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung art spot yun. Basta alam ko lang may exhibit may art fair during sa October or November 2023. Tapos pumunta yung batch namin sa Linangan doon sa art fair na yun. And yun nga, nandun ka. Pero at that time, in between jobs ka, I think. Yes, I think during that time, staff na ako sa Alinangan. Hindi ka ba staff noon? Hindi pa ba? Hindi ka staff noon. Siguro na-meet kita doon sa Linangan, di ba? Oo. I think naging kang staff pero lumabas ka. Lumabas ako kasi 1 month lang ako doon naging staff. Tapos umalis ako kasi kailangan ko na ng more money. So, kasi nagpapagawa kami ng bahay sa Nasugbu. So, nag-work muna ako online. Yan. Oo. Tapos, during your, ano yung winner mo nun? Ano yung job na kinuha mo after yung pagiging staff mo sa Linangan? I think, email support ako nun sa isang, parang investment company. Ganun. So, online work lang siya, kaya work at home. Para makastay pa rin ako sa bahay, ganyan. International company to? Okay. So, nung nasa Linangan ka ba, nung nag-staff ka sa Linangan, were you painting na during that time? Yes. Actually, matagal na ako nagpipaint. Nag-start ako, pero college na din ako nag-start. Hindi talaga siya since bata. So, nung mga third year college, parang nagkaroon ako ng interest sa painting. Tinaray ko siya, parang, gusto ko pala to, ganun. And then, ginagawa ko lang siya for fun, minsan for baon, mga commissions, ganyan. And then, nagtuloy-tuloy lang yung paggawa ko. Pero yung talagang year na I took it seriously before, parang meron akong year na I took it seriously, tapos bumalik na naman ako sa corporate world. Ano yung year na you took it seriously? Kailan ba pandemic? Anong year yung pandemic? 2020, nag-start. Siguro mga 2018. 2018, ganyan. Pag-graduate na siguro ako ng 2018. Ng college? Ng college. Pag-graduate na ako noon. Tapos sabi ko, try ko kaya na mag-art. So what I did was, sumali ako ng mga exhibits. And then, nag-travel ako. Tapos, pinta ko sa Luneta Park, yung on-the-spot painting. Ginawa ko din siya sa Baguio. So, parang gusto kong
mag-live from art, ganyan. Pero mahirap pala siya. So, bumalik ako sa corporate world. And then, nung nag-decide ulit ako bumalik ng art, yun na yung year 2023. So, babalikan natin yung ano niyan, no? So, essentially, bird's eye view yung naging journey mo so far, di ba? Before that, noong 2018, yung understanding ko is hindi fine arts in painting yung course mo during college. I think nag-engineering ka? Tama, industrial engineering. So, kasi yung father ko, gusto daw niya ng anak ng engineer, ganyan. So, sabi ko, sige, gagawin natin yan. And then, I took the certification, nakapasa. So, industrial engineering? Nag-sample yung board? Oo. So, licensed engineer ka? Oo. Certified siya na, kasi yung industrial engineering, wala pa siya talagang PRC board exam, pero meron siyang certification. So, nag-take ako noon, tapos nag-oath-taking kami, and then, hindi ko na siya tinuloy kasi pwede kang magpa-certify sa ASEAN as an ASEAN engineer. Hindi ko na tinuloy kasi nag-work na ako as a sales engineer. Ano ba yung difference ng industrial engineer sa ibang fields ng engineering? So, pag industrial engineer, more on systems, processes, paano mo mai-improve yung procedure ng isang company, and more on innovation, ganyan. Kaya sobrang lawak niya kasi pwede mong tahakin yung management ng tao, pwede mong tahakin yung improvement ng process, ganun. So, hindi siya essentially about structures? Hindi. May part siya kasi katulad ng pagiging sales engineer, ang naging work ko nun is they provide me mga technical drawings, kuwari parts ng airplane, parts ng mga sasakyan, and then I need to see kung kaya yun ng company namin. At kapag kaya yun ng company namin ng mga machines, tsaka ako I will convince them na sa amin ipagawa yung mga parts na yun. So you need to understand yung mga technical drawings din. So essentially, workflow siya, no? Yung industrial engineering. So paano ka napadpad sa field na yun kung gusto mo talaga art? Kasi you mentioned kanina na high school pa lang. No, college. College na. Yung alin? Yung pagkagusto ko sa art. College mo na nagustuhan yung art. So high school, wala ka mabaka? Wala. Okay. So kung pumipili ka ng high school, yun nga. So sinabi ng airpods mo na gusto niya na anak na engineer, nag-industrial engineering ka. So dun sa mix ng pagkuha mo ng course na yun and while taking it, saan napasok yung art? Yung art. Third year college na ako noon. Tapos, may nakita kong drawing online. Para siyang charcoal drawing. Sabi ko, ang ganda naman ito. Try ko nga. Tapos kumuha ako ng photo ng kapatid ko. Ginaya ko siya. Tapos nakita ko na, kaya ko pala ito gawin. Ganun ng realistic portrait. Kaya ko pala siya gawin. And then, gusto ko pala siya gawin. So, nagtuloy-tuloy na yun. Nag-drawing lang ako. Nag-nood na ako ng mga YouTube. Ng mga tutorials. Ganun. Tapos yun na, after nun, kumukuha na ako mga commissions, pangbaon, ganyan, nagpipaint na ako sa canvas, nagtatry na ako mga medium, ganon. Pero during that time, ayun, taking up ako ng industrial engineering, third year na. Saan ka nag-college? Sa PUP Batangas. PUP Batangas. Wala bang fine arts dun? Wala. Very limited dun yung course. Ang funny kasi, ang gusto ko talaga civil engineering. So, may nag-o-offer sa akin ng scholarship sa NU Manila as a civil engineer. Kasi matatakotin ako. So, sabi ko, baka pag sa Manila, mamatay lang ako, masagasaan lang ako, ganyan. So, sabi ko, sa Batangas na lang, PUP. And then doon, sobrang limited ng course. And yung industrial engineering, yung pinaka-makonting pila, doon ako pumila. Okay, engineer na to eh. Yun na siya. Kaya, yun. Yun na. Oo, yung maikling pila. And meron pa nga part na ECE,
Electronics and Communications Engineering. Medsi din yun. Mahaba yung pila niya kasi parang magandang course din siya eh. But you have to take an exam pa. Ang point ko is, nakapasa na ako ng PUPSET, magte-take pa ako ng exam for engineering. Wag na, doon na ako sa walang exam. Pagod ako mag-exam. Yung onti pa ng pila, ganyan. Yeah, so iba-iba talaga ang courses. I mean, iba-iba yung circumstances kung paano ka napapadpad sa isang bagay. Totoo. Oo. Ano yung first painting mo nung yung ginawa mo yung portrait? Picture siya ng kapatid kong lalaki, yung bunso namin. Parang old picture. Parang graduation picture niya yata yan eh. Tapos, tinari ko yung grid style, di ba? Tinuturo yan I think sa Facebook ko nakita yung picture na yan. Kinaya ko siya, ganyan, gamit yung lapis. Tsaka ko na-realize na, kaya ko pala. Tapos, hanggang ngayon, nasa akin pa din yung sketch na yan. Sketch siya? So, sketch. charcoal or parang pencil siya. Ah. Yung Mongol pencil lang, ganun. Tapos, nung sa PUP, meron dun mga clubs na mas art-oriented. Meron din, pero hindi ako sumali. Kasi Di clubs, organization. mga orgs na art. Meron din, na-attend lang ako sa mga exhibit nila, ganyan. Kasi parang naging interested na ako nung third year na ako eh. So, na-attend ako sa mga events nila just to see their artworks. Ganun. Pero hindi ako sumasali. Throughout this course, di ba? So, tinapos mo na yung industrial engineering mo. After nung industrial engineering mo, gumagawa ka ng art in between, kumuha ka ng certification, saan ka napunta after? So, 2018 na to eh. Oo. 2018 ka graduate, di ba? Oo, tama. 2012 to 2017 yata. Kasi 5 years. 5 years ka. 2012 to 2017. Actually, nung nag-work ako as a sales engineer, 2 years na, I enjoyed it din naman kasi ang hindi ko na-enjoy nung time ng engineering, yung OJT namin as a process engineer ako noon. Ita-time mo yung trabaho, i-innovate mo. Medyo na-bore ako doon. Pero as a sales engineer, nagta-travel ka, kumakausap ka ng iba-ibang tao, ganyan. Kahit di naman talaga ako magaling sa sales, I think. Nilagay nila ako doon. So, na-enjoy ko siya. And during that time, after 2 years, gusto ko mag-fine arts. So, I took up yung talent determination test ng UP Diliman. So, like, the best exam I've ever taken, I think. Kasi, ang ganda niya. UP Diliman ka? Oo, nagpunta ako sa UP Diliman. I took the test. Yung, parang nakikita ko sa mga movie na i-drawing mo yung, ang mga sabi sa amin is, nag-crumple sila ng paper. Lagay sa harap namin, i-drawing niyo yan. So, yun yung unang test. And then yung pangalawa, ito lang yung mga shapes na gagamitin nyo, tapos i-drawing niyo yan. And then tatlo, parang meron lang theme, mag-iisip ka ng i-drawing mo, ganun. So, 3 exam siya. And then the third exam, lahat gamit ko watercolor kasi yun talaga favorite ko eh, na medium. Sabi sa akin, tas bond paper lang siya. Nung may lang lumapit sa akin, wag ka nang mag-watercolor kasi masisira yung papel mo. Kasi nga water-based siya na, malabnaw, ganun. Parang sa hindi po kasi gamay ko naman yung watercolor. And then, ayun, I passed the exam. Tapos nag-interview kami. I passed the interview. Enrollment na lang. So, mag-enroll na ako as fine art student sa UP Diliman. And then, ang funny kasi, nagkaroon ng lindol. Tapos sa lindol, wait lang. Kasi ang daming chika eh. Enrollment na. Na ako requirements. Nagkaroon ng lindol. Wala pa akong birth certificate na PSA. Pumunta ako sa sarado sila. Tapos, sarado din pala yung UP Diliman. Because yung lindol na to, talagang medyo malakas siya na nagkaroon ng mga crack yung mga buildings, ganyan. Hindi ako nakapunta dun sa enrollment. And then, may flyer sa tabi ko. Mag-apply na lang kaya akong trabaho. I applied for a work. Nakapasa ako on the day nang malaki yung sahod na offer sa BPO. Lang ginawa ko. Nagtrabaho ako. Hindi ako nagtuloy. Yung tema ng buhay mo kung saan yung walang pila dun. Ayaw mag-antay. Iba
yung flyer na yun, nasa UP yun? Hindi, wala sa UP, nasa isang mall siya. Kasi nga, na-frustrate ako na sarado lahat. So kung kumukuha ka ng, ng birth certificate, malamang NSO, so Robinson Mall yan. Parang ganon. Nakalimutan ko na kung saan part ng Manila yon. Basta, sarado, ano ba yan? Tapos may flyers. Ay, mag-apply na lang ako ng trabaho kasi baka may makita akong trabaho dito. Tapos, on that day, nakapasa ako. Tapos, ang laki ng offer sa akin kasi BPO company siya. Laki ng sahod. Sige, pirma na. Di na ako nag-fine arts. Nag-work na ako. So, kamusta yung BPO work mo? So, masaya din. Masaya. Tapos, syempre, malaking sahod kasi Manila-based na, ganyan. I mean, sa tingin ko kasi nahahanap ko kung paano ko ma-enjoy yung isang bagay na napupuntahan ko. And then, I realized, kasi after nung nag-pandemic na na parang lahat may reason. Kasi kaya pala hindi ako nagtuloy na fine arts. Kasi mahihirapan ako kung pandemic. Tapos, ang plan ko is pagsabayin ko yung work and studies. Tapos magpa-pandemic. Kaya ng pandemic, may work ako because nakapasa nga ako dun sa BPO company na yun. So, nag-work at home ako. Nakasama ko yung family ko the whole time, ganyan. So, na-realize ko na lahat talaga may dahilan kung bakit hindi natutuloy yung mga plano natin. Wala naman dahilan. Walang dahilan. Joke lang yan. Sobrang random ng pangyayari. Nagkalindol, hindi ako nakapasa requirements, may flyer sa harapan ko, nag-decide ako mag-apply, nakapasa ako on the same day. Parang, feeling ko ng ligaw. Sobrang ligaw, pero makikita mo yung reason na, kaya pala hindi ako natuloy kasi mahal pa din yung tuition fee dun sa UP, di ba? Meron silang tuition fee pa ng time na yun. Ngayon kasi wala na Tama ba? I wouldn't know Basta meron pa rin siyang tuition fee kaya kailangan ko pa rin ng pera. So, ayun. Like, sa tingin ko ang fun lang kapag yung life mo hindi na pupunta sa plano mo. Well, it seems like it from how your story is going, mukha naman na you're not the type, which is not wrong kasi may mga kilala din naman ako na kung anong ibigay sa kanila, yun yung barahang gagamitin when it comes to going through it, di ba? And hindi mali yun. And ako kasi hindi ako ganun so I admire people who would go through life that way. Yung sobrang random na, okay, sige, ito, try ko na lang to, ganyan. Yeah, there's nothing wrong with that Sinasabi ko lang Pero siguro yun yung fun part sa life ko, I think, na kapag may mga random nangyari, tas sinusunod ko yung gut feeling ko na, sige, ito nga, i-try ko na lang. And then it works out well naman pala. Ganun. And I wanna go back to that kind of perspective. Kasi it shows din sa medium, which we would talk about at length later on. Pero for now, I need to tackle some stuff muna before we go to yung medium of choice mo. That's interesting. So, ituloy na natin yung kwento. So, you applied sa BPO, tapos in hindsight, you realize, kasi hindsight naman is always 20/20 vision. Diba? So, you can see the purpose na, if you believe na, yun nga, na may higher purpose and may structure yung mga bagay-bagay, you would see na you were diverted to this kasi this is a more favorable situation than kung tinuloy mo yung fine arts and pinagsabay mo sa work and pandemic. And pandemic, umuwi ka pa sa inyo, di ba? Sa probinsya. Which is in Nasugbu? Hindi. Sa Calamba pa pala yun. Calamba. Papagawa ng bahay sa Nasugbu. Kasi binanta namin yung bahay. Kung random din yung nanay ko. So, since birth sa Calamba kami, na-realize niya, gusto ko na pala ng farm. So, they sold the house sa Calamba. They bought a farm sa Nasugbu and gumawa ng bahay doon. Kaya 3 years pa lang ako sa Nasugbu. So, yan nga, hindsight is always 20/20 vision. Doon ka napadpad. Saan papasok yung linangan in all those? Kasi naglinangan ako 2023 And yung linangan, I think inabutan yung earlier batches, inabutan ng pandemic yun Yes, Oo, so saan ka doon sa portion na yun?
Wala talaga akong alam na kung saan nag-e-exist yung residency. I know before that they exist, pero hindi ko alam kung saan. Akala ko ba staff ka? Hindi, nag-staff ako 2023 na. Di ba nag-BPO ako? So, nag-call center ako ng, di ba mag-fine arts ako? Nag-BPO ako hanggang 2022. Nag-BPO pa ako sa Malaysia. So, Yeah. So, yun yung nangyari. Engineer, artist, hindi pala pwede, BPO, and then nag-Malaysia ako. So, sa Malaysia, 2 years yung contract ko doon as BPO. Gusto ko ulit bumalik sa Pilipinas mag-art. Para siyang calling kasi lagi, ang dami kong ginagawang iba, pero nabalik pa din ako sa kanya, parang ganon. So, nagtatattoo din kasi ako nun sa Malaysia sa mga friends lang, ganyan. Parang gusto ko ulit mag-arts, ganyan. And then, nagko-contemplate ako, parang gusto kong umuwi ng Pilipinas and magpinta ulit, ganyan. And then, nagkaroon akong dream. Habang nag-contemplate ako, nagkaroon ako ng dream na naglalakad daw ako, tapos sa paligid ko maraming bata. And then, sa dulo... Sa'yo yung bata? Ha? Sa'yo yung bata? Hindi. Buti na lang. Ito okay. Mga batang to, parang nagkatrabaho sila, parang ganun. Tapos sa dulo nung place, merong matandang lalaki na white yung hair niya, tapos white yung balbas niya. Meron siyang painting na sobrang laki ng batang para siyang nagsiswimming sa water. So, kinuha niya yung painting, tapos binaba niya sa table. Tulungan mo ako mag-paint, tapos nagpipinta kami, sabi niya. Ano sa tingin mo tong painting? Anong masasabi mo? Sabi ko, yung proportions po parang hindi maganda, tas yung kulay hindi ayos. Parang pinulaan ko yung painting, yung technical part. Tapos sabi niya sa akin, alam mo kung magsisimula ka ulit, di mo naman kailangan ng maraming tao. Gumanon siya sa akin. Tapos, end of my dream. Tapos nag-decide ako, uwi na ako ng Philippines to pursue art ulit. Kasi parang feeling ko, naging sign yung dream na mag-start ulit, ganyan. Tapos, pagbalik ko dito, nag-solo travel ako to Baguio kasi naghahanap ako ng mga art events kay Sir Art Lozano sa Pugad ni Art. And then, I met na si Sir Kuya Emard, si Jamie, si Ben. Ben, si Bulay? Nandun din siya. Nung pumunta ako sa event nila, ang dami nila, kakilala na pala sila. So, mga 2019 to, ganun? Hindi, 2023. 2023 na to? Oo. So, medyo nag-ease up na yung pandemic? Oo. Kasi naka-travel ka na eh. Naka-travel na ako eh. Tapos may event na sila, hindi na siya social distancing stuff. Oo. So, ang dami nila doon. Tapos mag-isa lang ako nagpunta. And then pagpasok ko sa room, saan ka pong group? Sabi ko, wala po. Pumunta lang ako dito. Nakita ko kasi sa Facebook. Sabi nila, yun pala, parang event lang nila yan na camp, ganun. Ganun sila. Sige, pasok ka. Sige po. And then, sabi ko, shit. So, nag-walk-in ka randomly? Nag-walk-in lang. Tapos parang, pumunta ako sa gilid kasi inisip ko, tama ba itong ginawa ko? Parang, kakakilala pala sila. Like, akala ko kasi, event. Parang event so, wait lang, hindi mo ba kilala sila Emard nun? Ano pa, apo din na Emard? Kanyedo. Oo, hindi pa. Wala ko pa kilala sa art scene. Galing pa akong Malaysia eh. Tapos nag-decide lang ako, hanap ako art events. I'll go there. Try kong mag-solo travel. Kasi first solo travel ko yan. So, hindi mo naisip na pumuntang Sagada at sumigaw doon? Muntik. Muntik na. Yung uso, di ba? Parang naghanap lang ako sa Facebook na art event. Uy, sa Baguio. Sige, solo travel ako sa Baguio para mapuntahan ko yun. Yun pala, ang layo pala ng place si Sir Art. It's very beautiful yung place niya, pero ang layo. Tas sa way, sabi, I can walk daw ng gantong minutes. Walk ako, ganyan, di ako mag-taxi. Tapos, parang nasa bundok na ata ako. Nasa na ako, sabi ko. And then, parang pagdating ko doon, ayun na, wala palang kakilala. Kakilala pala silang lahat. Ganyan. And, since... So, parang in-invite mo lang yung sarili mo. Hindi na ako in-invite. Ako lang nag-invite sa sarili ko.
So, pagdating ko doon, saan ka pong group? Wala po. Sabi ko. Oh, pero in fairness Sir Art, thank you, Papasalamat ka kasi even if, di ba, inano ka pa rin nila, Oo. inapprove ka nila. Oo. And they're very friendly sila lahat doon. Pati Alitap-Tap artist kasi mostly nandun para silang tie-up ng event. And Top artists sa Amadeo? Oo, parang yung camp nila doon din. I Oo. think nandun din sila Sir Boking Ancanan, ganyan. Oo. And then, I talked to Kuya Emard. Like, random stuff lang. Chikahan lang, ganyan. Like, they were talking about different things. Nakikinig lang ako about art galleries. Kasi si Jamie Samson, nandun din siya. And then, she's parang familiar na sa mga art galleries. Nakikichismis lang ako, ganyan. And then, ayun na, natapos na yung event, but we connected pa rin kami through Facebook. Ano na ako ni Kuya Emard na, gusto mo bang trabaho sa art, parang art institution? Okay, sabi ko, saan po ba? Sa, punta ka dito sa event na to. I think patikim to ng isang batch, but I forgot ako anong batch tong patikim na to. Pumunta ako ng Linang kasi kinontak ako ni Kuya Emard para they will talk to me daw about position work sa isang art institution or residency. Siyempre excited daw kasi may ganito pala dito sa Cavite, ganun. So, yun na, pumunta ako ng Linangan and sobrang sukal ng Linangan na hindi ko siya makita. Kasi 'di ba yung tricycle sa Linangan parang minsan hindi sila napasok. Pagbaba ko, puro punong malalaki. Kola, kapag hindi sila pumasok doon lang sa... Oo, doon lang sa kanto niya ako binaba. Sabi ko, saan ang exhibit dito? Parang gubat na to. Parang masasalvage ako dito Parang ganun. Kasama ba sila Ate Chris? Saan ka pupunta? May exhibit daw po, ganyan. And then, tinuro nila sa akin sa loob. Tapos yun na, nakita ko na sila Kuya Emard, si Sir Mike, Delmo. And then they interviewed me na, gusto mo daw ng work? Ganyan. Sabi ko, opo. Ganun. Tapos yun na, nakapasok na ako ng Linangan. 2023 to? So, una siya sa amin. Tapos na, ang bilis mo lang. Oo. Kasi I think June ata ako nakapasok ng Linangan as a staff in inventory. Sa inventory nila ng artworks. Sobrang domino effect lang siya ng mga random events na nangyari sa buhay ko. Parang ganun. Buti okay naman sila nung umalis ka. Oo, kasi hindi naman sila yung parang namimilit na to stay. So, sinabi ko lang na... Pumasok ka pa, nung nilakin. I think I was... nung time na pumasok ako, nandun na si Ken tsaka si Edmond. Tapos na sila? Oo, tapos so na yung sila. patikim na napuntahan mo, patikim nila Ken. Okay. Oo, nila Elwa. Oo nga, baka nga. Oo. Kasi nung time na nag-staff na ako, ang kasama ko dun sa buong Linangan ay si Ken and si Edmond. Oo. Yan. So, dun sa Linangan, you stayed for a very brief period. Parang 1 month. A month lang. Tapos kasi this is so fast na naginip ka na may nakausap kang matandang lalaki doon sa panaginip mo na may balbas. Di ba siya kamukha ni Sir Manny? Kamukha siya ni Sir Manny. That is why I got goosebumps nung nakita ko first time in my life si Sir Manny. And I don't know him even before. Sobra talaga. Kasi ang nangyari na nandun na ako, nag-work na ako, tapos nagpipinta-pinta ako, tinuturuan din nila ako mag-oil, pero medyo, lang, for fun lang, watercolor pa din, gano'n. Tapos, may pumasok na lalaki, hindi ko alam na siya pala Sir Manny Garibay, and then, tinignan niya ako. Tinignan niya yung painting, gano'n. Sabi niya, may reference ba to? Tapos, tinignan ko siya, ganyan. Parang kamukha to nung, ng man sa dream ko kasi yung white hair and white Tapos, hindi ko alam na siya si Sir Manny. Sabi ko, meron po, nag-drawing kasi ako mga sunset, sunrise, pic photos, ganyan. Meron po. Tapos sabi niya, try mo mag-drawing ng walang reference. Tapos tingnan mo lang kung anong lalabas. Okay po. Tapos tinanong ko, I forgot kung sino tinanong ko. Sino po siya? Ganyan. Siya si Sir Manny Garibay, siya yung may-ari nito. Siya pala yun. Sabi ko, okay, siya pala yun. Nagka-goosebumps na ako kasi like, kamukha siya nung
sa dream, ganyan. And even fast forward to the whole program ng Lilangan, para din siya yung dream. Parang pinapakritik sa akin yung work, di ba? Dun sa dream. Sabi niya, ano sa tingin mo yung painting? Yeah, even now naman pag nakikita ko yung interactions sa'yo, yun din yung tanong sa'yo about the painting. Yeah, and parang siyang naging premonition dream. Para sa akin, kasi parang pinakritik ako sa painting, tapos sinabihan ako na pag magsisimula ka ulit, di mo kailangan ng maraming tao, ganyan. Na parang premonition dream kaya yun, naisip ko kasi kamukha pa ni Sir Manny, and then parang... So naniniwala ka ba dun sa premonition? I think so, Kaya hindi ko pinabaliwala yung mga dreams. Yeah. Oo. So 1 month ka lang dun sa Linangan, tapos nag-BPO ka, kasi ito na ata yung time na nakita-kita sa and this is such a short period from your college years going dun sa up to the point na nagkita tayo dun sa Tagaytay. And tinanong kita essentially na kung anong plano mo. Tapos sabi mo was yun nga, nagde-decide ka pa rin during that time kasi pinagpapagawa ka pa ng bahay sa Nasugbu. Nasa Kalamba ka pa nito. Ano? So, during that time, after ng batch namin, 2 batches later ata or 3, naging ka ng amuyong sa... last batch na 2025. What made you come back? Tapos ba yung bahay? Hindi natapos mahal pala. I mean, nag-apply ako as a resident artist kasi in-encourage din nila ako sila Ate Karina. Mag-apply ka, try mo. So in contact ka ba rin sa kanila? Oo. Sabi ko, sige, try ko. Tapos nagpasa ko portfolio, in-interview nila ako, ganyan. And then, I got in dun sa, batch ng 2025 as a resident artist na, ayan na siya. Pero, working pa din ako nun. During that time na amuyong ka? Yung time ko is half-half. Nag-work ako and then nag-ano ko as resident artist. So ngayon full-time ka na artist or nag-work ka ba rin? Full-time na since October. Full-time tambay. Full-time artist. Hindi kasi gusto ko rin basagin yung idea of the full-time artist Kasi wala. I mean, lalo na ngayon na medyo hirap yung art market, di ba? Parang kasi glorify kasi yung idea na full-time artist na ibig sabihin na susustain na yung ganito ganyan, di ba? Pero in reality is, mahirap pa rin kahit nasabihin mo mabenta ka and stuff, di ba? Hindi naman siya parang everyday isa ka or dalawa, di ba? So, I think kailangan malagay sa perspective ng mga tao na okay lang naman na yung artist may day job Totoo. Diba? It doesn't make you less of an artist than anyone else, diba? Totoo. Kasi even nung resident artist ako sa Linangan, yun nga, nag-juggle ako between the day job and then yung activities dun sa residency. I still enjoyed it. Tsaka sa tingin ko parang mas na-learn ko kung paano ko i-manage yung time, yung energy ko, ganyan. Sa tingin ko, tinaray ko ngayon talagang mag-full-time. Kasi, parang random thought na naman what if try ko mag-full-time? Okay. Ganun lang. What if try ko? Sige, pag nahirapan ako, pwede naman akong try ulit maghanap ng work or try other means ng income, di ba? Ganyan. Pero try lang, ganyan. Feeling ko kasi sa buhay ko, lately in my life, parang after nung college, parang gusto kong mag-try ng maraming bagay, ganon. So, dati, medyo mas planado yung isip ko nung college. Ito yung gusto ko, pag gantong age, dapat ganto na ako. Nung nakilala ko yung art, nawala. Nawala yung pagiging planado. Parang naging free-flowing yung buhay ko na mas na-enjoy ko siya nung naging artist na talaga ako. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it would do wonders for Studio Maya.
So please subscribe and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. So Lynn, yung pagpasok mo ng linangan, ano yung medium mo nun? Kasi you've been mentioning watercolor all the while eh. Actually, one of the things din kung bakit naisipan kong i-invite ka dito to give you an interview kasi medyo magkahawig yung works natin. Yan, work mo yan, di ba? Well, the others here, itong dalawa, sa akin to, and we will flash pa a few works later. Eto, i-flash na natin yan. Ano? Ayan. So, Parang yan is watercolor and coffee. watercolor and coffee. So, we will talk about her medium in a while. Ano? Water media talaga siya. Ang ganda nito ah. And coffee siya made of. This is coffee. Oh, well, may pintura pa yung kuko ko. So nagpipinta ako kanina before interviewing si Lynn. So we will talk about this later. Ano? So, na-mention mo yung watercolor medium mo. And, you've been saying it over and over. Naglinangan ka. Kasi I've been through the program din. And I know din, and yun nga, ilang months ka na with sila Sir Manny? So, 2025 ako naglinangan resident artist since January. So, 2024 ng June ako naging staff nila. So, kilala ko sila na ng more than a year na. More than a year ka na with Sir Manny dun sa, ano niya, Sa place niya. sa place, sa tagpuan. No, kasi after ng residency, umuwi muna ako. Ganyan. And then, they invited me again for another residency this year, starting ng January. Sa tagpuan naman yun. So, around 5 months ka na doon. So, in total, kung nag-amuyong ka pa, mga 7-8 months, ano? So, almost a year ka na rin na, nagsistay sa kanila. So, kasi, since I've been to the program and I visit din from time to time, alam ko naman na expose ka to different media eh. Like sisikin pa lang kung ano-ano. Totoo. Kung ano yung trip niya. Trip yung ginagawa niyan, di ba? Tapos, I think, same area din kayo ng pinagagawa ng mga artworks. Diba? So, what made you stay dun sa ito, kasi maraming politics with the watercolor form. Maraming issues dyan. One is, paper yung surface mo. Totoo. With collectors, mas trip nila yung canvas. Mas mahal yun. In fact, di ba? Which I don't get din. Kasi I've been advocating na dapat same lang yung presyo niyan kasi it has the same effect when you, di ba? Kasi yung konsepto naman yung affect niya to yung binabayaran. Di ba? That's one. Number 2 is, yun nga, dun sa watercolor daw, nag-fade yung color. It's not true actually kasi kung nag-use ka naman ng artist grade na watercolor, hindi siya mag-fade. You can see watercolor works sa National Museum na sobrang tagal na eh. So, it's not true. Kahit ink, di ba? Hindi talaga siya nag-fade. Lalo na kapag framed naman siya ng ayos. Yeah. So, siguro sa choice of medium kasi syempre habang start ka as an artist, di ba? Itatry mo lahat. Sa tingin ko, yung watercolor, lagi ko sinasabi na siya yung naging first love ko talaga. Kasi nag-try ako acrylic, graphite, pastel, ganyan. Pero nung na-try ko yung watercolor, para siyang may sariling buhay. Ganun. Lalagyan mo ng tubig, tapos ilalagay mo siya, tapos mag-spread siya. Parang hindi mo siya makontrol. At the same time, pwede mo rin siya i-control. So, pero pag nakikita ko siya or ginagawa ko siya, yung mga parts na hindi ko nakokontrol, yun yung mas maganda. Parang ganun. So, naging favorite ko talaga siya. And noong time na yun, syempre, hindi pa naman ako nasa art scene. Hindi ko alam na may ganung connotation pala yung watercolor. Nung sumali ako sa isang contest, I was using watercolor. May lumalapit sa akin na, bakit yan yung gamit mo pang bata yan, di ba? Sabi nila. And then, I was offended during that time. Kasi parang bata, nag-start pa lang ako, ganyan sabi ko. Hala, pang bata yung watercolor, ganyan. And then, over time,
na-realize ko na it's also a good thing na pambata pala siya. Parang pwede siya sa bata, pwede siya sa mga matanda or like artist. It's because sobrang free-flowing niya na pwede siya sa any age, na it's a really good thing pala talaga. And parang siguro na-expose na ako sa art scene, dun ko na nakita na ganun pala yung treatment nila sa watercolor versus other medium. Pero kasi pag mahal mo, tatanggapin mo lang siya. Ganun ba? O ganun eh. Wala eh. Mahal ko to eh. Ganun. Mahal ko to eh. Gusto ko siya eh. So like, minsan I don't really care kasi wala eh. Gusto ko talaga siya hanggang sa napasok ako sa isang group ng watercolorist, yung Philippine Guild of Watercolorists. And then, nalaman ko na ito pala yung medium na yung parang kailangan mo talaga siya i-master para ma-control. Yung complicated siya. Parang ganun. Yung parang sinasabi nila, hardest medium daw. Kasi I think yung term naman hardest medium, it depends on the artist. Kasi kung hindi mo naman gusto yung medium, hard talaga siya, di ba? Pero kung gusto mo siya, mahal mo siya, madali lang siya, di ba? So para sa akin, yung watercolor, madali lang siya kasi mahal ko siya eh. Ganun. Like, yung process niya, very free-flowing for me, ganun. Para akong nanonood ng animation, ng movie habang ginagawa ko siya. Ganun. Yeah, that's true. That's true. Nakarelate ako dun sa parang nanonood. Kasi every drip, di ba? And every hagod mo, may naiiwan at may nauuna at may naliligaw, di ba? Oo. So, I think dun yung joys of it, dun yung gagaling yung ano dun. Yeah. Totoo. I can relate Like, to that. parang kahit na anong sabihin nila sa akin about watercolor, hindi, ang ganda-ganda. Kaya nga minsan pagka meron ako narinig na ganong connotation sa watercolor, I show them how I do yung work ko. Then makikita nila na maganda talaga yung watercolor, yung process, yung output, ganyan. Oh, for those listening kasi, lalo na dun sa collectors listening, there are types naman of pigments, ano. Yes. And then, hindi lang to with artworks, ano, even with clothing, ano. So, may mga types of pigments na nagfa-fade talaga. Oo. Diba? So, for example, yung sinabi na pambatang watercolor, nagpa-fade talaga yun kasi student grade yun. Yes, So, may mga artist grade na watercolors that can last you a lifetime. And if kept well and kept out of... Kasi even yung oil, pag linagay mo yan under the sun, mag-fade din yun eh. Diba? So if kept well, this will last. Even the paper, even yung canvas, pag linagay mo yan sa damp place, amagin din yan, masasira din yan. So depende talaga sa pag-alaga mo. I think yung in-advocate dito sa podcast is ano yung... Kasi the value of the artwork can change eh. That's like the stock market eh. Kasi I think it has been commodified. I'm sorry I'm talking now. Ano. I think this is... I'm listening din. No, I think this is one thing lang na I need to get across. Ano. Kasi the artwork has been commodified throughout the years. Ano. And I don't blame kasi we live in a capitalist society and if visual arts, painting, or other forms of visual arts function that way, so be it, di ba? Pero there would come a time na bababa yan. Like everything in a capitalist society, di ba? Bababa yung value niyan, pero yung hindi bababa dyan, yung connection mo sa artwork. Totoo. So that thing stays with you forever. Same with the ink medium, the watercolor medium, oil, acrylic, or any kind of medium. Ano. Basta the artwork talks to you and communicates, I think that's what you should hold on to and not the not just that, tatagal ba to, pag binenta ko ba, mas mahal ba to dito. Parang that's it's not really a shallow way of looking at it, pero it's a different way compared to ano, kasi pero mas malayo kasi yung makakating ng connection compared sa value eh. Pareho naman sila acceptable, pareho naman sila okay, pero mas may layo lang dating na to. Yung isa. So going back dito sa medium, ano, since I said na there are different grades of pigments that can last a lifetime, like yung artist grade na watercolor. Aside from watercolor, you use din eh, you experiment with yung bio
pigments like Yes. petals, diba, and coffee grains and whatnot, diba? So, can you explain yung process mo with this is, for example, this one. This is coffee, right? Coffee and paper. Right. Yes. Actually, nag-start ako ng exploration ng natural pigments Yan, natural pigments pala. Okay. sa coffee. Kasi very common talaga yung coffee. So, pag sa bahay, kapag trip ko lang, maggagawa ako ng painting using coffee. And then, I met people na isang group na coffee artists sila lahat. So, doon ko na nakita na it also lasts kasi meron ding mga painting sila na 10 years ago, 15 years ago, and then they exhibit it, ganyan. And yung ibang natural pigments naman like flowers, sa ano ko na yun na-try sa Tagpuan Residency. Kasi doon very forest pa yung area, so ang dami mong pwedeng i-try. And then parang sabi ko gusto ko i-try natural pigments. So doon ko na talaga na-explore ganun. And then we use it sa mga workshop. And then we explained din sa mga bata or mga students of the workshop na you can paint anytime with anything na may kulay. Lalo na coffee, it's very common, di ba? Parang wala kang excuse not to make art na wala akong materyales, wala akong ganyan. But you can make art with simple materials. Oh, so it's essentially using yung everything around you, ano? Na wag malimit to things that you can buy outside, di ba? So, essentially advocacy siya for kids. Yun ba yung sinasabi mo? Oh, pwede din. Pwede din naman na like any age. And yung parang, minsan kasi may, yung ang pinag-uusapan natin na art na dapat naglalast ba to, ganyan. Yeah. But I remember si Sir Manny talking about ephemeral art, Yes. diba? Yes. Na yung unang panahon nga daw, gagawa sila ng something like art and then susunugin nila as part of the ritual. Ganun, so mawawala siya. Kasi yung essence of art naman, it's not about parang long-lasting ba to, gano'n ba to, ganyan, anong medium pa to. It's more on tamang sinabi mo na yung message, yung connection, yung ritual, yung process, yun yung mahalaga talaga di ba? Kasi parang para sa akin din, medium is medium, pero it's how you use it. Kung ano yung message na gusto mong i-communicate sa artwork mo, yun talaga yung mahalaga. Pero again, I just want to make clear na wala naman masama if ginagamit mo yun for investment. Yes, Ano? I mean, both are the same na kung ito yung purpose mo, okay lang. Kung yung purpose mo is for connection and for something na you found something profound in it, okay lang din. Sa perspective lang that we're showing is, yun nga, yung value kasi ng pag inaano mo for investment, mag-change yan depende sa career ng artist, pero yung impact ng painting sa'yo, it would last longer than compared to this one, di ba? So, yun lang naman. Pero there is nothing wrong with preferring one reason over the other. Yes. Just saying that, just for the Siguro as artist perspective din to kasi more on nagawa yung isang artist because you love it. Gusto mo talaga siyang gawin. So, parang any medium you can really use. Yeah. Oo. Saka marami din sa mga artist na yung sa feeling nila best work nila is not the most mabenta work Diba? Maraming ganun na ito yung work na mas may connection ako pero ito yung mabenta ko na work. Diba? So, Lynn, segue na lang. I think you've exhausted na rin yung conversation natin about the medium. Hindi mo naman tinatago to na you're part of the LGBTQA+ movement. Can you tell us more about that in terms of yung art mo? Kasi sa tingin ko naman, who we are, laging nag-surface sa ating artworks, even intentional or not, di ba? Hindi, parang yung mga, kung sino tayo, hindi naman, what do you call this, parang, nag-resurface lang talaga siya sa artwork. So, it's not my intention na ito yung message ko, like, as a LGBT,
part of the LGBT community. But sometimes it shows kasi mahilig talaga akong mag-paint ng mga babae and their roles to the community, babae na nagta-travel, ganyan. I think it's more on about women empowerment for me. Parang ganon. Kaya gusto ko na dinedepict yung mga babae as traveling, ganyan. What do you call Independent. this? Independent, ganon. Ayun. I think yun yung nag-i-inspire sa akin kasi yun din yung tinatry kong gawin sa sarili ko. So hindi mo siya, what you're trying to tell me is, hindi mo siya deliberately iniisip na since I'm part of this movement, I'm part of this community, na ito yung gagawin ko. Yes, oo. But it's who I am, di ba? Kaya mag-show talaga siya sa artworks, which is something that I like na parang hindi mo siya sobrang ino-overtake na you wanted to show it sa artworks pero nakikita nila. Kasi there are artworks na yun yung talaga yung tema, Yes, may agenda talaga na i-push yung movement na to. Kasi yun nga, it's for equal rights and equal opportunities then for everyone, ano. So, then, dun sa, magsasolo ka sa Maya, and this is also for Pride Month, ano. And yun nga, since na-mention mo rin naman na hindi mo naman hindi naman sa pinipilit or hindi mo agenda to, kasi it's, being part of the LGBT community is natural na for you. Yes. So, hindi mo siya, kumbaga, inaano talaga na maging main focus ng artworks. Kumbaga, once your artworks come out, naturally it comes out na rin, di ba? Yung the colors, rainbow. Yun, parang, I didn't think na, directly connected, but your identity shows to your painting kahit anong gawin mo, di ba? Yeah. So, magsosolo ka sa Maya. Can you tell us what that show is about? So, I think ang gusto ko ipakitang mga pieces dito is more on empowerment and kahit parang iba-iba tayo ng preferences or like gender, iba-ibang yung trip natin sa buhay, ganyan. Like, parang gusto kong ipakita na we can accept each other. Ganon. Yung acceptance and then yung being together as a community, yun naman yung mahalaga like regardless of gender or preferences. Yun nga, what does community mean to you? Kasi obviously, you've been part of, kahit na sinabi mong nagsosolo travels ka, and yung mga nakating mo is based on your solo, decisions. Yung nangyari was communities accepted you pa rin kaya you got to where you are Yes. Diba? So, what does this mean for you? Kasi right now, you're still part of a community with Lina nga naman ngayon. Tagpuan naman ngayon, diba? So, what does this mean for you? Sobrang laking impact siya sa life ko actually, lalo na yung initial residency sa Linangan and then yung Tagpuan. Kasi before, sobrang independent ko. Parang gusto ko, kaya ko lahat mag-isa, ganon. Kaya kong mag-travel mag-isa, kaya ko to gawin mag-isa, ganyan. Like, I don't need much help, ganon. And then, I realized, nung nakapasok na ako sa residency, bago sa akin yun yung parang, I thought yung residency is more about mga art techniques. Which is true din naman. Madami din ako natutunan ng techniques. Iba-iba. Yes. Depende. So, depende sa siya program, di ba? But this program, it's more on about community talaga. Yung parang community and lifestyle. Kung paano kayo mag-grow together, paano nyo asahan yung isa't isa. Kasi kung nasanay ka ng independent, parang ayaw mong humingi ng tulong, gusto mong tumulong pero minsan ayaw mong humingi ng tulong, di ba? Nahihirapan tayo doon. Pero pagka-part ka ng community and you feel comfortable around them, na-realize ko na pwede palang ganito, pwede pala na in sync kayo lahat, kahit iba-iba kayo ng pinanggalingan, ng culture, pwede pala yung ganito na you share your ideas and then they're open to it, everyone is open. And na nagtutulungan lang lahat, ganun. And kapag kasi, ang hirap switch ng mindset, di ba? Na gusto ko ba yung ganito na parang from being independent na solo ka and then biglang
maging part ka of a bigger thing. Kaya ko ba to i-manage, ganyan. But I think it's more beautiful, parang lalo na kapag na-realize mo na kahit sa country natin, kapag nagtutulungan lahat or alam mo na kaya mong asahan yung isa't isa, mas marami kayong ma-achieve together, di ba? Ganda. So I think pwede na natin i-end dun yung ano. So Lynn, thank you. Yeah, so follow na lang si Lynn. Yes. Do you have social media handles? Lynn Patricia, yun na sa Facebook and Instagram. Oo. And yung solo show ni Lynn sa studiomaya.ph, link sa description or sa caption ng video, and you will post it also on ano. Okay. Okay, thanks Thank Lynn. you.